Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, pagdiriwang ng mga Pilipino ng bagong taon, generally peaceful ayon sa Philippine National Police. Bilang ng mga sugatan dahil sa paputok, umakyat na sa higit 300, pero naturang bilang mas mababa ng 60% kumpara noong isang taon ayon sa Department of Health. Libo-libong Pinoy balik trabaho at eskwela na matapos ang holiday season. Mga pasaherong pabalik ng Maynila inaasahang dadagsa sa mga bus terminal at paliparan. Ang live update tungkol dyan, tutukan. Mga reforma sa ekonomiya na pinatupad ng Marcos administration mas lalong nagpabuti sa buhay ng mga Pilipino nitong nakaraang taon. Office of the Solicitor General magsasagawa ng malawakang inventaryo sa mga ari-arian ng POGO matapos ang palugit na ibinigay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga POGO foreign workers. At rice branding tatanggalin na ng Department of Agriculture ngayong bagong taon para maiwasan na ang kalituhan sa presyo ng bigas. Narito na ang detalye ng mga balita. Naging mapayapa sa pangkalahatan ang pagdiriwang ng mga Pilipino sa bagong taon ayon sa Philippine National Police o PNP. Sa report ng Philippine News Agency, as of January 1 ng alas 6 ng umaga, walang naitalang malalaking krimen ng Philippine National Police, maliban lang sa mga nasugatan ng paputok at ilang kaso ng indiscriminate firing. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, 27 ang kaso ng indiscriminate firing kung saan 5 ang nasugatan habang 21 suspect naman ang naaresto. Kabilang sa naaresto ang isang security guard, pulis sa Calabarzon at opisyal ng Bureau of Corrections sa Zamboanga Peninsula. Nakapagtala rin sila ng mahigit 1,000 kaso ng paggamit at pagbebenta ng paputok. Sa kabuuan, nasa mahigit 593,000 na illegal firecrackers ang nakumpiska na nagkakahalaga ng mahigit 3 milyong piso. Patok pa rin sa mga Pilipino ang pamasyal sa Luneta, kaya naman maraming pamilya ang namasyal dito para ipagdiwang ang bagong taon. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bien Manalo ng PTV. Mula Santa Maria, Bulacan, maagang nagtungo ang pamilya ni Bernadette sa Luneta Park para ipagdiwang ang bagong taon. Kasama rin nila ang pamilya ng kanyang kapatid. Ito ang unang pagkakataon na muli silang nakabisita sa park matapos ang mahigit 7 taon. Ito po yung napili naming lugar eh. Parang ramdam po namin yung saya pag dito kami. Sobrang saya po ng pakiramdam na magkakasama po kami dito sa Luneta. Ang pamilya Campos naman na balikbayan mula sa Canada, sa Luneta rin napiling i-celebrate ang bagong taon. Ngayon na lang din kasi sila muling nakapasyal sa sikat na pasyalan matapos ang 16 na taon. Bukod sa pamamasyala, magandang pagkakataon din daw ito para imulat sa mayamang kasaysayan ng Pilipinas ang mga bata. Para may pakita ko sa mga anak ko yung kagandahan ng Manila, ng Luneta, at kung saan nagsimula si kay Dr. Jose Rizal. Can spend more time with them, have more bonding time with them, and get to know each other even more. Iba talaga yung bonding ng Pinoy. Iba yung pagka nasa sarili mong bansa ka. Sa datos ng pamunuan ng Luneta, halos 40,000 individual ang naitalang dumalo sa countdown sa pagsalubong sa bagong taon. Malayo sa higit 100,000 individual na kanilang inasahan. Umabot naman sa halos 100,000 individual ang bumisita. Due to inclement weather, pumalo lang siya ng mga 39,000 yung pinaka-maximum as of 1 a.m. on January 1.
Ilan sa ma-enjoy ng mga bibisita sa Luneta Park ang musical dancing fountain na nagsisimula ng alas 6 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Meron ding mga food stall at tindahan ng mga laruan sa loob ng park. Nagpaalala naman ng pamunuan sa mga bibisita na panatilihin ang kalinisan ng kapaligiran at laging pairalin ang CLEGO o Clean As You Go. Wala namang naiulat na anumang untoward incidents maliban na lamang sa 11 batang nawala kahapon na agad din namang nahanap at naibalik sa kanilang pamilya. Welcome naman sila lahat dito para may enjoy nila ang park. So everybody's welcome. Bukod sa mga police personnel ay may nakadeploy ding mga tourist police, Coast Guard at Philippine Army sa paligid ng Luneta para mapanatili ang seguridad at kaayusan sa lugar. Mula sa PTV4 Manila, Bien Manalo, Balitang Pambansa. Nakapagpatupad ang Marcos administration ng pag-unlad sa infrastructure development, partikular na sa power grid ng bansa nitong 2024. Nitong nakaraang taon na pag-ugnay ng pamahalaan sa pamamagitan ng multiple energy projects ang isla ng Luzon, Visayas at Mindanao. Una na riyan ang aggressive approach sa development ng Luzon Power Grid na Mariveles Hermosa San Jose 500 kV transmission line noong Hulyo. Gayun din ang Cebu Negros Panay Backbone Project para sa Western hanggang Central Visayas nitong Abril. Mababatid rin na noong Setyembre ay nasimulan na ang Cebu-Bohol Interconnection Project na napaigting ng koneksyon sa pagitan ng Cebu at Bohol. Napagtibay din ng Mindanao-Visayas Interconnection ang daloy ng enerhiya sa Mindanao sa bisa ng President Infrastructure Link sa Dapitan, Zamboanga del Norte at Santander, Cebu. Samantala, batid po ng pamahalaan sa pamamagitan ng mga proyektong ito na mas mapababa ang presyo ng kuryente sa mga susunod na taon. Bago pa man sumapit ang bagong taon, kaliwat kanan ang pagpapaalala ng mga otoridad kung paanong pananatilihing ligtas at malusog ang pagsalubong ng bagong taon. At sa unang araw ng Enero 2025, kapansin-pansin na malinis ang Metro Manila. Pero alas 2 ng madaling araw noong January 1, naging mausok ang ilang lugar sa Metro Manila at maulan-ulan pa. Nagkalat din sa mga kalsada ang mga naiwang wrapper at container ng mga paputok. Halos lahat ng mga establishmento, pati ang mga kainan ay sarado noong hating gabi, sabay sa salubong sa bagong taon. Habang karamihan sa ating mga kababayan ay mas pinili na lang na mag-videoke, mag-inuman at magkainan o kumain ng sama-sama imbis na magsindi ng mga paputok. At dahil rin sa mga programa ng mga lokal na pamahalaan at ilang private establishments na may mga handog na concert, mas pinili na lang ng maraming kababayan natin na doon magdiwang at manood ng mga libreng fireworks display. Kasabay ng pagsalubong sa bagong taon, umabot na sa kabuang bilang na 300 at 40 ang naitala ng Department of Health o DOH na firecracker-related injuries simula December 22 noong nakaraang taon hanggang kaninang alas 6 ng umaga ng January 1 ngayong taong 2025. Kabilang dito ang 141 na mga bagong kaso ngayong araw. Dagdag pa rito ang 11 kaso mula sa late reporting ayon sa Department of Health na natiling mga kabataan pa rin ang biktima ng mga paputok. Karamihan sa mga kaso ay paggamit ng iligal na paputok tulad ng Boga, 5-star at Piccolo. Samantala, inihayag ng Health Department na mas mababa ng 64% ang naitalang bagong kaso ng bisperas ng bagong taon kumpara noong nakaraang taon. Tiniyak ng Department of Agriculture na tutuldukan na nila ang mga usapin hinggil sa rice branding issue. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., isa sa pinala nila ngayong Enero ang plano tungkol sa pag-aalis sa branding ng mga bigas na nagiging dahilan umano para lituhin ng mga retailer at trader ang consumers sa presyo nito. Mababatid na una nang lumabas ang issue simula noong personal na nag-inspeksyon ng kalihim sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Samantala, pinabibilis na ngayong buwan ng kagawaran ang standardization sa label ng bigas, katuwang ang ibang mga ahensya. Gayon din ang mas pinaigting na pagbabantay sa presyo nito sa mga merkado at pamilihan.
Matapos ang pagdiriwang ng bagong taon, balik trabaho at eskwela na ang mga Pilipino ngayong araw. Kaya naman, alamin natin ang sitwasyon ngayon dyan sa North Luzon Expressway. May balitang pambansa si Isaiah Mirafuentes live. Isaiah. 2 araw matapos ang bagong taon, kaunti pa lamang ang mga lumalabas at pumapasok dito sa North Luzon Expressway. Vacation is over. Back to reality. Marami sa ating mga kababayan ang balik trabaho na matapos ang mahaba at masayang bakasyon. Ang mga nagdiwang ng Pasko at bagong taon sa probinsya ay paniguradong magbabalikan na ulit ng Metro Manila. Kaya kung feeling mo, lumuwag ang kalsada, nako, tiyak na babalik ulit yan sa dating sitwasyon dahil pabalik na ang mga nagbakasyon grande. Pero ngayong umaga dito sa North Luzon Expressway, wala pang pagsikip ng daloy ng trapiko sa parehong northbound at southbound lane. Hindi pa gaanong marami ang mga sasakyan sa mga toll gate ng North Luzon Expressway o NLEX. Posibleng marami kasi sa mga nagbakasyon ay susulitin pa ang natitirang araw bago mag-weekend. At sa weekend pa inaasa ang pinakamalaking dagsa ng mga biyahero lalo na ng mga pabalik ng Metro Manila. Karamihan sa mga sasakyang bumabagtas ng NLEX sa ngayon ay mga 4 wheels o mga kotse. Ngayong umaga, bihira pa lamang ang mga nakita naming mga bus. Paalala po namin sa mga motorista na palaging i-check ang tinatawag na blow baggets. B for battery, L for lights, O for oil, W for water, B for brake, A for air, G for gas, E for engine, T for tire, S for self. Alan, nandito ako ngayon sa Balintawak Toll Plaza at makikita mo nga ngayon sa aking likuran, maluwag ang magkabilang panig nito. At paalala nga ng pamunuan ng North Luzon Expressway na siguraduhin may load ang inyong mga RFID para siguradong dire-diretso ang inyong mga biyahe at walang magiging abala. Atin muna ang update mula dito sa North Luzon Expressway. Balik mo na sa iyo, Alan. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes. Nagtapos na ang palugit para sa mga dayuhang POGO worker para manatili sa Pilipinas. Mga nananatili sa bansa nang lagpas sa deadline, mahaharap na sa deportation. May balitang pambansa si Rod Lagusad ng PTV. December 31 ang huling araw para sa mga foreigner na POGO workers para umalis na sa bansa. No extension ng deadline para sa mga ito. Kasunod na rin ito ng una ng direktiba ng Pangulo sa pagban sa operasyon ng POGO sa bansa. Ayon sa Bureau of Immigration, nakaalis na sa bansa ang karamihan sa mga foreigner na legal na nagtatrabaho bilang POGO workers. Mula nung second week of December, nasa mahigit 6,000 pa po ang expected na aalis. So by this time po siguro less than half of it na lang ang inaantay natin umalis sa mga susunod po ng araw. Wala na pong chance of extension ang December 31 deadline. No more extensions. Kapag lumagpas po ang mga foreign workers ng POGO company sa December 31 deadline, they will be blacklisted already. Ibig sabihin, hindi na sila makakabalik sa bansa. Ito kahit may pamilya na sila dito. Kaya tuloy-tuloy ang naging pagikayat ng BI na sundin ang bagong pulisiya. At kung nais pa rin nila na makapagtrabaho sa bansa, maaari pa rin sila mag-apply ng naaayon na visa para dito. Base sa datos ng BI, mula sa 33,000, nasa 26,000 hanggang 28,000 na ang nakapag-downgrade ng kanilang visa. Habang sa mga mananatili sa Pilipinas lagpas sa deadline, ipapadeport na ang mga ito. Pero yung mga illegal na talaga nagtatrabaho to begin with dito po sa Pilipinas, automatic po yan for deportation and blacklisting na po sila. Wala na po silang voluntary period to leave the country. Sila po ay for blacklisting already because to begin with, they have already violated immigration laws. Habang ang mga may pending na kaso, kinakailangan muna hintayin ang resolusyon ng mga ito bago ang proseso ng deportation. Kasunod nito, sa pagpasok ng bagong taon, nakatuon na ang BI para habulin mga foreign nationals na kabilang sa maliliit na operasyon ng POGO sa bansa. We're looking into targeting the smaller ones, yung mga breakaway groups that are operating in a smaller scale, batches of 10, small groups of 10, less than 10 po. Yan yung mga nakikita natin ngayon na sumusunod or susunod na mga problema na kakaharapin natin. Maaaring hindi na to kasing blatant as the ones before and mas siguro hindi napansin ng community. Anya, malaking bagay para dito ang pagiging mapagbantay ng publiko at maging ng mga lokal na pamahalaan. Katuwang ng BI ang PAO kasama ng iba pang local enforcement agencies para hulihin ang mga patuloy na nag-ooperate ng illegal sa bansa. Mula sa PTV Manila,
Rod Lagusad para sa Balitang Pambansa. Magsasagawa ng malawakang imbentaryo sa mga ari-arian ng POGO ang Office of the Solicitor General. Kasunod na rin ito ng pagkatapos ng palugit na ibinigay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga dayuhang POGO workers para umalis ng Pilipinas. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, isa-isa na nilang kakansilahin ang mga peking birth certificate ng mga POGO worker at kukunin din ng pamahalaan ang nabili nilang mga ari-arian. Hindi pa matukoy ni Guevara ang kabuang halaga ng mga ari-arian ng POGO. Plano naman ng Kongreso na magpasa ng batas para magkaroon ng kapangyarihan ng gobyerno na kunin ang lahat ng assets ng POGO. Sa ilalim ng naturang panukala, lahat ng gusali at gamit ng POGO ay iti-take over ng pamahalaan. Sa puntong ito, alamin natin ang update sa lagay ng sitwasyon at paghahanda na isinasagawa ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX para sa dagsa ng mga kababayan nating pabalik mula sa kani-kanilang mga lalawigan ngayon tapos na ang holiday break. Makakasama natin si Bernard Ferrer ng PTV para sa Balitang Pambansa Live. Bernard. Alan, patuloy ang pagdating ng mga pasahero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX matapos ang pagdiriwang ng bagong taon. Alas 5 ng umaga pa lamang ay unti-unti nang dumami ang mga dumarating na biyahero. Karamihan ay pauwi sa kanilang mga probinsya o pabalik sa Metro Manila matapos ang holiday break. Mahigpit ang ipinatutupad na seguridad sa terminal upang masiguro ang kaligtasan ng publiko. May nakadeploy ng mga pulis sa PITX habang ang mga security personnel naman ay masusing nagsasagawa ng inspeksyon sa mga bagahe at pasahero. Bukod dito, patuloy na nagbibigay ng tulong ang information counter ng PITX sa mga pasahero, lalo na sa mga nangangailangan ng direksyon o impormasyon tungkol sa kanilang mga biyahe. Ayon sa initial na assessment ng Philippine National Police, naging generally peaceful ang pagdiriwang ng bagong taon sa buong bansa. Wala namang naiulat na malaking insidente sa PITX na nakaapekto sa operasyon ng terminal. Inaasahang magpapatuloy ang mataas na volume ng mga pasahero sa PITX hanggang sa mga susunod na araw habang balik trabaho at balik eskwela na ang marami. Alang sa pagtaya ng PITX na halos sa 13,000 ang foot traffic sa terminal, patuloy ang panawagan nila sa mga pasahero na sumunod sa ipinatutupad nilang panuntunan upang maiwasan na maabala. Balik sa iyo, Alan. Maraming salamat, Bernard Ferrer ng PTV. Tuwang-tuwa ang mga doktor at nurse sa bagong Dr. Jose Pavella Hospital sa Tayuman, Santa Mesa sa Maynila nang ipanganak ang New Year baby kahapon, January 1. Eksaktong 12:0001. Isang segundo lang ang lumipas nang ipanganak si Baby Alea Jade. Ayon kay Pavella Senior House Officer Dr. Jeglen Cruz, si Mami Lea May Razo ang unang nanganak sa pagsapit ng bagong taon sa bagong Pavella Hospital. Isa sa pinakamalaking maternal at newborn tertiary hospital ang Pavella sa Southeast Asia. Kaya mahalaga ang pagtatala ng ospital sa mga isinisilang na sanggol sa pagsapit ng bagong taon. At kahit na walang mahukuwang incentives ang pagiging isang New Year baby, para sa taon na ito, wala pa rin silang babayaran para sa pagpapaanak. Samantala, sinabi naman ni Mami Lea na hindi niya inaasahan na magiging unang baby ng 2025 ang kanyang anak. January 4 po ang pinaka-sakto talaga ng January. Balita mula sa Philippine News Agency. Nakapagtala ang Northern Mindanao Police ng mas mapayapang pagsalubong ng bagong taon nitong nakaraang mga araw. Ito'y sa bisa ng mga ikinasang operasyon ng Police Regional Office 10 laban sa paggamit ng iligal na firecrackers sa lugar, kung saan nakumpiska nila ang higit 150,000 piso na iligal na paputok nitong Disyembre. Nasabat at sinira naman ng Cagayan de Oro City Police Office ang ilang kontrabando na nagkakahalaga ng halos 43,000 pesos. Sinira rin ng Bukidnon Provincial Office ang ilang mga illegal na firecrackers nitong December 31.
Naitala naman ang 3 firecracker-related incident at 2 kaso ng illegal na firearms sa rehiyon simula December 23 hanggang December 31. Samantala, inatasan naman ng PRO 10 ang kanilang mga tauhan na manatili sa pagbabantay lalo't magbabalik ang pasok sa klase at trabaho ngayong araw. Balita muli mula sa PNA, wala namang naiulat na firecracker-related incident sa probinsya ng Negros Oriental nitong bagong taon. Ayon sa Negros Oriental Police Provincial Office, walang natanggap na anumang reports ang kanilang opisina hinggil sa firecracker at pyrotechnic-related incidents. Bagamat mayroong 4 na nakapagtamo ng minor burns ayon sa Department of Health ng lalawigan, ilang araw bago ang selebrasyon, agad naman silang dinala sa rural health units para mabigyan ng karampatang medikal na atensyon. Wala ring naitalang fire incidents na may kinalaman sa paputok ang Bureau of Fire Protection sa rehiyon. Samantala, bukod sa ilang minor traffic incidents, sinalubong ng buong lalawigan ang bagong taon ng mapayapa ayon sa mga otoridad. Tutok lang sa iba pang mga mahalagang balita sa pagbabalik ng Balitang Pambansa. Tutukan ang pinakamalakas at pinakamalawak na pag-ulat. Hatid ng buong Presidential Communications Office. Ako si Sheila Salaysay para sa Balitang Pambansa. Lunes hanggang Biyernes. At masusubaybayan sa lahat ng himpilan ng TV at radyo at digital portals sa buong Presidential Communications Office. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa anumang sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan sa katawan. Samahan din ang mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng personal protective equipment at mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Nagbabalik ang Balitang Pambansa sa puntong ito. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon sa araw na ito. Makakausap natin si Obet Badrina, ang weather specialist ng Pag-asa. Good morning, Sir Obet. Magandang araw. Narito ang lagay ng ating panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Wala tayong pinomonitor na anumang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero inaasahan pa rin natin ang maulap na kalangitan na malaking tsansa ng mga pagulan sa Kabisayaan, sa Mindanao, gayon din sa ilang mga lalawigan sa Bicol, partikular na Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate, at kasama din ang Romblon. Magiging maulap din or maulap ang kalangitan sa lamig bahagi ng Bicol Region, Quezon Province, Marinduque, Aurora, Isabela, Quirino at Cagayan, tulad ng shearline o yung panggaan ng mainit at malamig na hangin. May mahihinang pagulan naman tayo sa Cordillera at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley at Ilocos Norte, tulad sa Amihan. Habang sa Kamaynilaan at sa nalalabing bahagi ng Luzon, generally fair weather tayo pero may mga isolated pa rin na mga pagulan, pagkidlat, pagkulog. Wala tayong nakataas na gale warning ngayon pero inaasahan ding lalakas ang alon ng karagatan sa may mga baybayin sa Hilagang Luzon, tulad naman ng northeast monsoon o hanging amihan. Iba yung pag-iingat po, lalo sa balit ng mga masayang bandagan at malilit na bangka. At nalagay natin panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Obet Badrina. Magandang umaga po. Maraming salamat, Obet Badrina ng Pag-asa. Mahigit 8,000 agrarian reform beneficiaries sa Western Visayas ang tumanggap ng halos 14,000 titulo ng lupang pang-agraryo nitong 2024. Higit 1.5 billion pesos na halaga ng utang pang-agraryo binura ng gobyerno. May Balitang Pambansa si JP Herbas ng Radyo Pilipinas Iloilo.
Umabot sa mahigit 8,400 na Agrara Reform Beneficiary o ARB sa Western Visayas ang tumanggap ng mahigit sa 13,900 na titulo sa CLAW, ang mahigit 9,300 hektare ng lupa noong 2024. Sa tala ng Department of Agrarian Reform Western Visayas, mahigit sa 10,000 titulo na ito ay pinamahagi sa Negros Occidental, samantalang mahigit sa 3,000 titulo ang ipinamigay sa mga ARB mula sa mga isla ng Panay at Guimaras. Ang pamahagi ng karamihan sa mga titulo ay pinangunahan mismo ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Bago City, Negros Occidental noong Abril at Pasig City, Iloilo noong Setyembre. Sinimulan din ng gobyerno ang pamamahagi ng Certificate of Condonation and Release of Mortgage o COCROM sa mga ARB alinsunod sa RA 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act na nilagdaan ng Pangulo. Halos 778.5 million pesos na pinagsamang utang sa bangko ng higit sa 9,400 na ARB mula sa Capiz, Guimaras at Iloilo ang binurada ng gobyerno. Ang DAR ay namahagi rin ng COCROM sa higit 6,100 na ARB sa Negros Occidental na may 816 million pesos na pinagsamang utang. Ngayong 2025, magpapatuloy ang tulong pang-agraryo ng gobyerno, lalo na't naniniwalang Pangulo na ang tagumpay ng bawat magsasaka ay tagumpay ng bawat Pilipino. Mula sa PBS, Radyo Pilipinas, ako si JP Hervas para sa Balitang Pambansa. Mapakikinabangan na ng iba't ibang sektor ang 42 million pesos na sectoral center ng pamahalang panlalawigan sa Oriental Mindoro. Ang detalye mula kay Joshua Sugay ng Philippine Information Agency para sa Balitang Pambansa. Pakikinabangan na ng 14 na sektor ng lipunan ang bagong tayong 42 million pesos sectoral center ng pamahalang panlalawigan ng Oriental Mindoro sa Barangay Santa Isabel, Calapan City. Ito ay matapos ang isinagawang inaugurasyon at pagpapasinaya sa nasabing gusali kamakailan sa pangunguna ni Governor Bons Dolor. Kabilang ang mga sektor ng barangay health workers, person with disabilities, kooperatiba, fraternity, kababaihan, community anti-crime group, LGBTQ, indigenous people, mangingisda, Miss Oriental Mindoro, Parents and Teachers Association, mga guro, nakatatanda at mga magsasaka. Mula sa 14 na gusaling itinayo ng pamahalang panlalawigan, 3 sa mga ito ay mula sa pondo ng Department of the Interior and Local Government na pinunduhan sa pamamagitan ng Local Government Support Fund. Ang mga gusali ay magsisilbing pansamantalang tirahan ng mga nabanggit na sektor, partikular na mga magmumula pa sa malalayong bayan ng probinsya na may transaksyon sa pamahalang panlalawigan o di kaya sa iba pang mga sangay ng pamahalaan sa lungsod ng Calapan. Ayon sa punong lalawigan, ang unang palapag ng mga itatayong gusali ay magsisilbing conference hall, samantalang ang ikalawang palapag naman ay dormitoryo ng mga kasapi ng mga nabanggit na sektor na may transaksyon sa gobyerno. Pasasalamat naman ang ipinaabot ng mga benepisyaryo dahil may matutuluyan na sila kung sakaling magagawi sila sa Calapan City kung may transaksyon, lalo na ang galing pa sa malalayong bayan sa probinsya. Mula sa Philippine Information Agency Mimaropa, Joshua Sugay para sa Balitang Pambansa. At maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa aming programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita mula sa PTV. Ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa.